Radio broadcaster, patay matapos. Habang nagpuprograma sa radyo, ang insidente ay kitang-kita pa sa live broadcast nito sa social media na labis na ikinagulat ng kanyang mga manonood. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Patay ang radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Ito habang nagpuprograma sa radyo, pasado alas 5 ng umaga nitong araw ng Linggo, November 5, 2023. Kinilala ang biktimang si Juan Humalon, 57 years old, o mas kilala sa pangalang Johnny Walker ng Calamba 94.7 Gold FM. Ang insidente ay kitang-kita pa sa live broadcast nito sa kanyang Facebook page kung saan biglang pumasok ang hindi patukoy na mga sospek, ang biktima. Matapos ay kinuha rin ng sospek ang kwintas ng broadcaster saka ito tumakas sa pinangyarihan. Sinubukan namang dalhin ng biktima sa ospital pero idiniklara na itong dead on arrival dahil sa natamong mga tama nito. Samantala, kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naganap sa isang radio broadcaster at nangakong tututukan nila ang kasong ito at pagbayarin ang may sala. Hustisya naman ang sigaw ngayon ng pamilya ng broadcaster pati na ang mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak nito. Isang nakakagalit na gabi po sa ating lahat. Sumalubong po kaninang umaga sa atin ang balita na isang broadcaster sa Misamis Occidental, si Juan Humalon, ang brutal na pinaslang habang umi-air ang kanyang programa sa loob ng kanyang bahay na nagsisilbi ring kanyang radio station sa Misamis Occidental. Mga kababayan, mga kasama, tuguan po ang mga pahina ng arkibo ng martial law. 22, uulitin ko po, 22 mamamahayag ang pinaslang at 2 mamamahayag ang desaparecido mula sa panahon ni Marcos Sr. Noong huling taon ni Gloria Arroyo bilang presidente, nangyari ang pinakamalaking pagpatay, single biggest incident of journalist killing sa kasaysayan ng Pilipinas sa Ampatuan Massacre. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, 12 na ring mga mamamahayag ang pinatay. Hindi pa kasama dito ang mga inatake at mga tinangkang ipasara katulad ng nangyari sa Rappler at sa ABS-CBN. At sa panahon ng anak ni Marcos Sr., 4 na mamamahayag agad ang pinaslang sa loob ng 1 taon. Sino ang nakikinabang sa ganitong pagpatay sa mga mamamahayag? Yung mga sinungaling, yung mga ayaw magsabi ng totoo, yung mga gustong itago, baluktutin yung tunay na kwento at tunay na kasaysayan. Sila po ang nakikinabang sa mga pagpatay sa mga mamamahayag, sa pagpapasara sa mga media outfits, sa paghabol, pagharas, pagkulong, maging pagdukot sa mga mamamahayag natin. Papayag po ba kayong mabuhay sa isang lipunan na naghahari ang kasinungalingan? Papayag po ba kayo sa isang kalakaran na pinatatakbo ni Marcos Jr. at ni Duterte na hinahabol niya ang media? Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na ubusin nila ang hanay ng malaya at critical na media? Mga kasama, mga kababayan, ang tanging paraan noong martial law para labanan ang panunupil ni Marcos Sr. ay ang paglaban. Mula sa underground press hanggang sa nabuo ang Mosquito Press, hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang samahan ang mga mamamahayag na gustong labanan ang censorship ni Marcos Sr. Ito po ang naging paraan nila ng paglaban. At sabi nga ng isang dating executive editor sa Washington Post, ang tanging paraan para the only way to assert the right to publish is to publish. Hindi ito ang panahon para manahimik, para makalimot. Ito ay panahon ng pagsigaw, pagsulat, pagmulat at paglaban. Mabuhay po at patuloy nating labanan ang atake sa malayang media. Itigil ang pamamaslang!